Katatapos lang ng pinakabagong sesyon ng impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives Committee on Justice. At nito lamang April 22 of 2026 ay tuluyan ngang nag-iba ang takbo ng usapan at naging mas matindi at mas detalyado ang mga revelasyon. Mula sa paulit-ulit na issue ng confidential funds noong mga nakaraang linggo, opisyal nang lumipat ang atensyon ng komite sa tinatawag nilang forensic truth stage. Ibig sabihin, isinantabi na muna ang mga kwentuhan at mga testimonya at inilabas ang mga opisyal na dokumento mula sa bank records, tax returns at SALN o tinatawag nating Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pag-usapan natin. Para sa mga kaibigan nating bago lang tumutok sa balita, kailangan muna nating balikan ng konti ang nakaraan. Paano ba tayo umabot sa araw na ito? At ano nga ba ang mga kaganapan bago umabot sa mainit na pagdinig sa House Committee on Justice? If you're new to my channel, I'm Attorney Jane and I talk about life, law, and more. Matatandaan that sometime in 2024 and 2025, may mga naunang attempts para mag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara. At matatandaan din na nito lamang January of 2026 ay ibinasura nga ng Supreme Court en banc ang mga impeachment complaints na ito on the basis of the violation of the one-year bar rule. Dahil ayon nga po sa ating 1987 Constitution, hindi ka maaaring mag-initiate ng impeachment complaint laban sa isang impeachable officer ng more than once in a period of 1 year. Pero pagsapit nga ng February of 2026, nang tuluyan na nag-expire ang 1 year na period, sunod-sunod naman na impeachment complaints ang inihain laban kay VP Sara Duterte. Out of the 4 impeachment complaints, 2 lamang po ang umusad. And these impeachment complaints were eventually formally declared as sufficient in form and substance by the House of Representatives Committee on Justice. As we speak right now, ang mga kaganapan po sa House Committee on Justice ay hindi pa isang formal na paglilitis or formal trial. At this stage, tinitimbang pa nila kung may sapat bang basehan ang mga alegasyon sa impeachment na isinampa laban kay VP Sara. Kapag nakumbinsi ang komite that there is indeed probable cause, ay ipapasa nila ito sa plenary for voting. Kailangan nila makakuha ng at least 1/3 votes of all the members of the House of Representatives. At kalaunan ay ipapasa nila ang articles of impeachment sa Senado. Mahalaga pong maintindihan na ang Senado ang tatayong husgado o impeachment court. At sa Senado lamang mangyayari ang totoong paglilitis or formal trial. Habang patuloy naman na umuusad ang mga impeachment hearings sa House of Representatives Committee on Justice, meron ding mga pending cases ngayon na nakabinbin sa Korte Suprema. There are pending petitions for certiorari and prohibitions that were filed by the supporters of VP Sara and even VP Sara herself. Ayon sa kampo ni VP Sara at ng mga petitioners na naghain ng petisyon, sinasabi nila na unconstitutional daw ang mga nangyayaring pagdinig sa Kamara. Tinatawag nila itong isang malaking fishing expedition at isang mini trial. Giit nila na lumagpas na nga ang Kamara sa kanilang role bilang investigators. Tinututulan nila ang sapilitang pagsabpina at pagbusisi ng mga bank records ni VP Sara, pati na ang kanyang mga tax records at ang SALN. Dahil pilit umano itong naghahanap ng butas na labas na sa mga original impeachment complaints na inihain laban kay VP Sara. Ibig sabihin, isa umano itong grave abuse of discretion o isang malinaw na pang-aabuso ng kapangyarihan. Again mga kaibigan, ang point po ng mga petitioners ay ganito. Ang ginagawa raw po ng Kamara ngayon ay lagpas na sa mga allegations na nakasulat sa impeachment complaints. That is why they are calling the proceedings as a fishing expedition. Dahil nga sa mga kadahilanang ito ay humihingi ngayon ng mga petitioners ng Temporary Restraining Order or TRO para ipatigil ang pag-iimbestiga ng House Committee on Justice. But as we speak right now, dahil nga wala pa namang nilalabas na Temporary Restraining Order ang Korte Suprema, patuloy ang pag-iimbestiga ng Kamara. Okay, no? So, nitong April 22 of 2026, sinasabi ng komite na pumasok na nga sila sa forensic truth stage. Kung noong March 25 at April 14
2013 ay nakafocus ang komite sa mga testimonya ng mga witnesses tulad na lamang ng testimonya ng alleged bagman na si Ramil Madriaga. Ngayon ay puro dokumento ang pinag-usapan sa April 22 impeachment hearing. Sinilip nila ang paper trail patungkol sa alegasyon ng unexplained wealth. Para umano ay magawa ito ng maayos, nagpadala ng mga sabpina ang komite sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang na dito ang Bureau of Internal Revenue or BIR para makuha ang tax records ni VP Sara, pati na rin ang Securities and Exchange Commission or SEC para sa mga corporate records. Kasama rin sa mga nakatanggap ng sabpina ang Office of the Ombudsman para magbigay ng SALN ni VP Sara, pati na rin ang Anti-Money Laundering Council or AMLC para makita ang trace ng mga financial records ni VP Sara. So during the April 22 impeachment hearing, humarap nga mismo si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Personal siyang dumalo upang mag-submit ng certified true copies ng SALN ni VP Sara, covering periods from 2007 to 2025. Kapansin-pansin pa nga na magkatabi sila ni former Senator Antonio Trillanes IV sa mismong pagdinig. During the same impeachment hearing ay naglabas din ang Executive Director ng AMLC ng kanilang financial report. Di umano, ayon sa kanilang report ay may na-flag ang mga bangko na transactions amounting to more or less 6 billion pesos. At sinasabi nila na ito ay mga questionable na mga transactions sa ilalim ni VP Sara at ng kanyang asawa. Binubuo ito ng mga suspicious transactions at mga covered transactions ng AMLC. So upon seeing these documents, ano ang ginawa ng komite? Pinagbangga nila ang mga reports ng Ombudsman at ng AMLC. Kumbaga, ang SALN at ang financial report ng AMLC. Ayon sa kanila ay may nakita raw silang contradiction. Napansin nila from the SALN na may zero cash on hand daw o walang idineklarang bank deposit si VP Sara sa kanyang SALN. Allegedly from 2019 until 2024. Kinwestiyon ng Kamara kung paano daw naging zero ang cash ng Vice Presidente sa mga naturang dokumento. Habang meron naman daw billions of transactions na dumadaan sa kanilang bank accounts kung ibabase sa financial report ng AMLC. Ayon sa komite, ay mahalaga raw makita ang mga records na ito para ay matrace nila kung paano raw nag-accumulate ang unexplained wealth. Pero, syempre, hindi naman magpapatalo ang depensa. One of the legal arguments na ni-raise ng kampo ni VP Sara ay ang timeline. Dahil umano ang saklaw ng AMLC report ay nagsisimula from 2006 at lubos daw na hindi makatarungan at labag sa proseso kung isasali ito sa impeachment hearing dahil ang mga financial records ni Vice President Sara Duterte na mga panahon na iyon ay irrelevant daw dahil hindi pa siya impeachable officer noong panahon na yun. Giit ng depensa, ang impeachment ay para lamang sa mga opisyal na may nagawang impeachable offenses during their time as an impeachable officer. In the case of VP Sara, during her time that she is serving as Vice President. Ang paghalukay umano sa mga records 2 dekada na ang nakalipas ay malinaw na patunay na isa lamang itong fishing expedition for the purpose of bringing up the numbers and for the purpose allegedly of deceiving the public o manipulahin ang publiko. Isa rin sa mga naging usap-usapan na nangyari sa impeachment hearing ay ang pagharap nga ni former Senator Antonio Trillanes IV. Siya ay nagpresenta ng kanyang formal at notarized affidavit sa harap ng Kamara. Tahasan niyang inakusahan ang buong pamilyang Duterte, kabilang na si former President Rodrigo Roa Duterte or FPRRD na umano ay nakatanggap ng milyon-milyong pisong halaga mula sa mga drug lords. Muli rin siyang naglapag ng hamon sa pamilya Duterte na pumirma ng bank secrecy waivers. Bilang tugon ay pumalag si Representative Marcoleta in defense of VP Sara and her family. Para sa kanila, itong mga binabato umano ni former Senator Trillanes ay mga lumang tugtugin at mga recycled arguments na lamang daw. At di umano'y mula pa ito doong panahon ng pamamahala ni FPRRD. Kaya naman ayon sa mga supporters ni VP Sara, itong mga nangyayaring impeachment hearings daw ay isa lamang witch hunt or fishing expedition. At umano ay demolition job lang ito na pinapatakbo ng kanilang mga kalaban sa politika upang sirain ang kanilang reputasyon. Sa kabila naman ng mga mabibigat na dokumentong inilatag at pinag-usapan sa Kamara, patuloy ring subject na mga discussion ang continuous absence or no-show ni VP Sara sa mga nangyayaring impeachment hearings.
Giit ng komite ay dapat daw talagang harapin ni VP Sara ang mga alegasyon laban sa kanya. Sa kabilang banda ay matibay naman ang paninindigan ng kampo ni VP Sara sa kanyang hindi pagdalo sa mga impeachment hearings. Para sa kanila at ayon din sa kanyang mga supporters, ang komite ay isang husgado raw kung saan meron ang nakasulat na script at luto na raw ang mga hatol simula pa sa umpisa. Para sa kanila, ang pag-boycott umano ni VP Sara ay isang principled step laban sa panggigipit. But then again mga kaibigan, if you remember, nag-attend naman po ang kanyang lawyer nung nakaraang pagdinig, si Attorney Michael Poa. At hindi naman din po totally mandated ng House Rules or ng kanilang proseso na kinakailangang umattend ni VP Sara. Kaya naman ay hindi rin nila mapipilit si VP Sara kung hindi ito a-attend. Because again, ayon nga sa kanila, this is not a formal trial. Okay, matapos nga ang mahabang pagdinig na naganap, ano nga ba ang susunod na proseso? Ayon sa komite, target daw nilang tapusin ang evidence gathering phase na ito by the end of April of 2026. In fact, ang susunod at inaasahang huling araw ng pagdinig ay ngayong April 29 of 2026. This coming hearing, lilipat naman daw ang diskusyon patungkol sa mga alleged grave threats o pagbabanta na ginawa umano ni VP Sara. Kapag natapos na ang hearing na yan, pagsapit ng May 4 of 2026, itatransmit na ang final committee report sa plenary for final voting. At kung sakali naman na makuha nila ang required na 1/3 vote of all the members of the House of Representatives, aakyat ito sa Senado for the formal trial. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, handa raw ang Senado na mag-convene agad as impeachment court nang walang pagkaantala kapag naipasa na sa kanila ang articles of impeachment. So mga kaibigan, that is one of the most recent updates ng impeachment hearing laban kay VP Sara. Ngayon naman ay gusto kong marinig ang panig ninyo. Sa paglabas ng report ng AMLC sa umano'y kahina-hinalang transaction daw ni VP Sara at ng kanyang asawa, pati na ang pag-claim ni former Senator Antonio Trillanes IV at ang pagtawag ng mga supporters ni VP Sara na isa umanong witch hunt or isang fishing expedition ang nangyayaring impeachment hearings, sa tingin nyo ba ay may sapat ng probable cause ang House of Representatives para maiakyat na ang articles of impeachment sa Senado? Let me know your thoughts. So I guess that's it for now. Till next time! Legal chit chat on the open road. Shane's got the answer.